Sinimulan na ring talakayin sa Kamara ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dito malalaman kung uusad ba ang mga reklamo laban sa Pangulo. At para sa updates, mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, pakikwento naman sa amin, ano bang mangyayari ngayong araw? Yes, Nikki, pasado alas 10 nga ngayong umaga, no, gumulong na yung pagtalakay ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Target na i-consolidate ang dalawang reklamo ngayong araw at tukuyin kung sapat ang forma o sufficient ito in form. Ibig sabihin, titignan kung ito ay signed, verified at endorsed ng kongresista. Ang unang reklamo, inihain ng litigator na si Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ilan nga doon sa grounds ng kanyang reklamo ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Pinagtaksilan umano ni PBBM ang tiwala ng publiko sa pagpapahintulot na isungko o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa International Criminal Court. Bigurin daw na ibito ni Pangulong Marcos ang unprogrammed appropriations sa General Appropriations Bill. Nakasad din sa reklamo na nag-commit umano si PBBM ng graft and corruption dahil umano sa pagbenepisyo sa kickbacks at ghost projects. Binuurin daw ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure para umano protektahan ang kanyang mga kaalyado. Pinunto rin ni Andres sa impeachment complaint niya o ni Andre De Jesus ang pagiging unfit to serve bilang Pangulo ni PBBM dahil sa issue o umano drug addiction nito. Samantala, yung ikalawang reklamo, kung matatandaan natin, inihain ng grupong bayan na inendorso ng Makabayan Bloc. 3 articles of impeachment ang kanilang ipinunto, no? Una, yung pag-institutionalize sa sistematikong korupsyon sa pamamagitan ng PBBM parametric formula na basehan umano para sa allocation ng infrastructure projects ng mga mambabatas at ibang opisyal. Ikalawa, yung pag-abuso umano sa diskresyon sa paggamit ng unprogrammed appropriations at ikatlo, yung direktang pagkakasangkot umano ng Pangulo sa mga kickback at anomalous budget insertions. Pagkatapos matukoy kung sapat man yung forma, i-determine naman kung sufficient in substance yung consolidated na reklamo. Naglatag na rin ng ground rules ang chairperson. Bibigyan nga ng tagli-5 minuto yung bawat kongresista na makapagtanong o interpolate sa mga complainants at endorsers. Kung hindi pa ito sapat, ay maaari na sila nga ulit pumila, no, para sa next round. Kasalukuyan nga ngayon, Nikki, pinag-uusapan yung epekto naman nitong recent decision ng Korte Suprema denying the motion for reconsideration ng Kamara sa VP Sara impeachment case. Natanong ng mga kongresista, no, kung may epekto ba ito dito sa paggulong ng impeachment ni PBBM. Sagot ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro ay wala raw direktang epekto itong naging desisyon ng Korte Suprema dito sa paggulong ng impeachment ni PBBM dahil ang paraan o yung mode ng pagtalakay o yung paghahain ng reklamo noon kay VP Sara was yung fast-track mode. Yung 1/3 ng mga kongresista ang complainant o nagreklamo at nagsampa ng reklamo at direkta nga itong isinumite sa Senado. Samantala, ito nga tinatahak ngayon na mode ng mga complainant laban kay PBBM ay yung mga private citizens ang naghain ng reklamo, in-endorse ng mga kongresista at ngayon dadaan doon sa mahaba-habang proseso sa Committee on Justice. Yan muna ang latest baliktad. Yan ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.